Chapter 22. Sure, Princess. Ani Marcus at tinawag ang Walter. Nagpahabol din ako ng ice cream para sa akin. Pinagsalin ko naman ng tubig sa baso si Daisy at inabot sa kanya. Kinuha naman niya yon at ininom. Kumuha ako ng tisyo at dinampi sa bibig niya. Thank you po, Mommy Neva. Ngiting-ngiti na sabi niya. You're welcome. Good girl ka today dahil naubos mo ang food mo. Sarap po, aniya sabay hajijek. Natawa naman ako. Dahil magana na siyang kumain at kapansin-pansin na nagkakalaman na siya. Makaraan lang ang 3 minuto ay lumapit na ang isang waiter dala ang 2 mangkok ng ice cream para sa aming dalawa ni Daisy. Agad na namin yung nilantakan na 2. Si Marcus ay ayaw niya ng ice cream dahil hindi siya mahilig sa matamis. Pero pinagtulungan namin siya ni Daisy. Come on daddy, just 1 spoon please. Pangungulit ni Daisy na inuumang ang kutsaritang may ice cream sa bibig ni Marcus. No princess, sayo na yan. Tanggi ni Marcus at iniwas ang bibig. Ngumuso si Daisy at nilapit palalo ang kutsarita sa bibig ng ama. Sige na po, daddy. 1 lang po. Sarap po to, di ba po, Mommy Neva? Belang niya sa akin at kinunsaba pa ako. Tumawa naman ako. Super sarap kaya. Come on daddy. Eat mo na yung ice cream. Buyo ko pa kay Marcus at inumang ko rin sa bibig niya ang kutsara kung may lamang ice cream. Napahajijek naman lalo si Daisy. Nagsalit naman ang tingin ni Marcus sa aming dalawa ng anak niya at ngumisi. Okay fine. Tig 1 spoon lang kayo, okay. Pagsuko na lang niya at sinubo ang kutsarita ni Daisy at sumunod ang kutsara ko. Napapangiwi pa siya habang tinutunaw sa bibig ang malamig at matamis na ice cream. Sabay naman kaming tumawa ni Daisy at nag-apir pa. Ang isang kutsara lang sana na ice cream ay sinunod-sunod pa namin kay Marcus. Wala namang siyang nagawa kundi kainin ang ice cream na sinusubo namin ni Daisy sa kanya. Pagkatapos naming kumain ay nag-aya naman sa mall si Daisy na kalapit lang ng restaurant na kinainan namin. Tuldok-tuldok. Thank you sweetie. Nilinggan ko si Marcus at ngumiti. Thank you saan, love. Thank you for making Daisy happy. Aniya sabay ngiti at tingin kay Daisy na abala na ngayon sa pagtingin ng mga coloring book na bibilhin. Si Daisy lang ba ang masaya? Lumingon siya sa akin at ngumisi. Of course, me too. Doble ang sayang nararamdaman ko dahil nakikita kong masaya si Daisy at ikaw pa ang dahilan kung bakit siya masaya. Salamat sa pagbigay mo ng atensyon mo sa kanya. You're welcome, love. Lagi ko namang sinasabi sa'yo na hindi na iba ang tingin ko kay Daisy. Importante na rin siya sa akin. Hinapit niya ako sa bewang at hinalikan sa sentido. At masaya din ako na napapasaya ko silang mag-ama. Daddy, thank you po sa mga coloring book at sa mga new colors ko. Masayang sambit ni Daisy paglabas namin ng bookstore. Bitbit ni Marcus ang 2 paper bag na may laman ng binili. You're welcome, princess. Anything for you. Ani Marcus. May iba ka pa bang gustong bilhin? Meron pa po, daddy. What else? Can I buy new toys for Mikmik? Si Mikmik ang bago niyang pet na corgi. Binili ito ni Marcus para sa kanya. Okay, bibili tayo ng new toys for Mikmik. Ikaw, di ka ba magpapabili ng new toys? Hindi na po. Para kay Mikmik na lang po. Are you sure? Yes daddy. Napangiti kami ni Marcus. Isa pa ito sa nakakatuwa kay Daisy. Marunong siyang makontento. Hindi siya nagmana sa mommy niya. Then let's go to pet shop. Bumaling naman sa akin si Marcus. How about you, sweetie? Wala ka bang gustong ipabili? Ngumiti ako sa kanya. Wala, love. Ngumisi siya. Are you sure? Yes love. Nakangisi ring sabi ko. Magkakahawak kamay na kaming naglakad patungo sa pet shop. Nasa gitna namin ni Marcus si Daisy at hawak namin ang kanyang 2 kamay. Pagdating sa pet shop ay bigla akong naiihi. Nagpaalam ako sa mag-ama na mag-sea-cream muna. Samahan ka na namin ni Daisy, sweetheart. Ani Marcus. Hindi na, love. Mabilis lang ako. Sabi ko at lumabas na ng pet shop at nagmamadaling tumungo sa comfort room. Muntik ko pang makabangga ang isang babaeng lumabas. Agad naman akong humingi ng sorry. May nakita akong bukas na cubicle at agad akong pumasok doon. Sinabit ko sa hook ang bag at nagmamadali akong binaba ang pantalon.
Para na kasing sasabog ang pantog ko. Umupo na ako sa urinal bowl at nilabas na ang tawag ng kalikasan. Nakahinga ako ng maluwag nang makaihi na. Pumilas ako ng tissue at dinampi-dampi sa pempem ko. Tumayo na ako at tinaas ang pantalon. Finish ko na ang bowl at hinintay kong lumino ang tubig saka ako lumabas ng cubicle. Parang lumundag ang puso ko sa gulat nang makita si Tita Claudia na matalim ang tingin sa akin. Napasinghap ako nang bigla niya akong sakalin at tinulak papasok sa cubicle na nilabasan ko. Sinirado niya ang pinto at nilok sabay diin sa akin sa dingding ng cubicle. Humigpit pa ang hawak niya sa leeg ko at halos bumaon ang kanyang mahabang kuko. Pilit ko namang tinatanggal ang kamay niya. Claudia, bitiwan mo kay ko. Nauutol na sambit ko. Halos di na rin ako makahinga sa higpit ng hawak niya sa leeg ko. No. Nag-enjoy ka ba sa pagkukunwari bilang asawa ni Marcus at ina ni Daisy ha? Ambisyosa kang gaga ka. Galit niyang sikmat sa mukha ko sabay sampal ng malakas sa pisngi ko na aking ikinadaing. Heto pa ang isang sampal para sa makapal mong mukha. Punyeta ka. Isa pa uling malakas na sampal ang binigay niya sa kabila kong pisngi. Hindi pa ako nakakahuma ay hinablot niya ang buhol ko at pinahit ako paarap sa bowl. Pilit niyang tinutulak pababa ang mukha ko sa bowl habang minumura niya ako. Inipon ko naman ang lakas ko at umatras ako. Nadiin siya sa pinto ng cubicle at napadaing ng gitgitan ko pa siya doon. Lumuwag ang hawak niya sa buhok ko. Kinuha ko namang pagkakataon yun at kumawala sa hawak niya sabay pihit paarap at sampal ng malakas sa kanyang kanang pisngi. Pamaling ang mukha niya pakaliwa. Nang pumihit ang mukha niya paarap sa akin ay isa pa uling malakas na sampal ang binigay ko sa kanyang kaliwang pisngi. Hinablot ko ang buhok niya at siya naman ang hinarap ko sa bowl. Sinipa ko ang likuran ng tuhod niya kaya napaluhod siya. Argdam you, sigaw niya habang tukod-tukod ang dalawang kamay sa bowl para hindi siya masabsob sa bowl. Maskang bruha kaganting sigaw ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung may iba pang nakakarinig sa amin dito sa loob ng cubicle. Buhay na naman ang dugo ko sa galit sa kanya. Tinatanong mo ko kanina kung nag-e-enjoy ako na kasama ang mag-ama mo, hindi ba? Nag-e-enjoy ako at nag-e-enjoy din sila na kasama ako. Masayang masaya sila na kasama ako lalo na si Daisy. And you know what? Mommy na ang tawag niya sa akin. Mas mabait nga raw ako kesa sayo eh. Nakangising sabi ko habang mariin pa rin ang hawak sa buhok niya at pilit siyang sinasabsob sa bowl. Hayop ka, hindi lang ang asawa ko ang inagaw mo kundi pati na rin ang anak ko. Dapat lang naagawin ko sila sayo dahil hindi mo sila deserve. Dahil isa kang demonyo. Ano, masakit ba ang maagawan, Claudia? Mariing saad ko, naramdaman kong natigilan siya. Kaya naman kinuha kong pagkakataon yun at sinubsob ko siya ng tuluyan sa bowl. Pinahit ko pa ang flush. Dapat pala ay hindi ko muna finlush ang ihi ko kanina. Nagpapapasag si Tita Claudia, pero hindi ko muna siya binitiwan. Masarap sa pakiramdam na makita siya sa ganitong sitwasyon. Nahihirapan at walang kalaban-laban gaya ng ginawa niya sa akin noon. Pero hindi ako kriminal tulad niya. Tumiimbagang ako at padaskol siyang binitawan sabay tayo. Napaupo sa sahig ng cubicle si Tita Claudia habang habol ang hininga. Basang-basa ang namumulang mukha niya pati na ang buhok. Matalim siyang tumingin sa akin. Hayop ka, Neva. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Sinuklian ko rin siya ng mas matalim na tingin. Walang-wala ang galit niya sa akin kesa sa galit na nakatanim sa puso ko ng 10 taon. Mas hayop ka, Claudia. Ikaw ang magbabayad sa mga kasalanang ginawa mo. Nalalapit na ang pagbagsak mo. Mariing sambit ko sabay sa mukha niya na kanyang ikinasinghap. Binuksan ko na ang pinto ng cubicle at dinampot ang bag na nalaglag sabay labas. Sumalubong sa akin ang ilang mga babae na nakatingin sa akin. Hindi ko na lang sila pinansin at nilampasan sila. Hindi pa rin humuhupa ang galit na nararamdaman ko kay Tita Claudia. Kulang na kulang pa ang ginawa ko sa kanya. Alam kong lalo ko lang siyang ginalit at siguradong gagantihan niya ako. Pero wala na akong pakialam. Lalabanan ko siya kahit magkamatayan pa kami. What happened? Kunot noong tanong ni Marcus sa nag-aalalang boses paglapit ko sa kanilang dalawa ni Daisy. Nasa labas na sila ng pet shop at hinihintay ako. Tumingin ako kay Daisy na abala sa hawak na pet toy na tumutunog.
Bumaling ako kay Marcus na marahang hinahaplos ang pisngi kong mahapdi dahil sa malakas na sampal ni Tita Claudia. Bumaba pa ang tingin at hawak niya sa aking leeg. "Who did this to you?" Tiimbagang natanong niya sa mahinang boses. "Si Claudia." Sinundan niya ako sa comfort room at nagpambuno kami doon. Pabulong na sabi ko para hindi marinig ni Daisy. Nagsalubong ang kilay niya. "Nandito siya." "Oo, nasa comfort room pa siya." Yumigting ang panga niya at gumuhit ang galit sa kanyang mukha. Akmang lalampasan niya ako pero agad akong hamarang at humawak sa braso niya. "Saan ka pupunta?" "Pupuntahan ko siya." Mariing turan niya. "Huwag na, Marcus. Siguradong mag-aaway lang kayo. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niya sa iyo, Niva. Palampasin mo muna ngayon dahil kasama natin si Daisy. Baka matroma ang bata kapag nakitang nag-aaway na naman kayo." Sabi ko at tumingin kay Daisy. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko noon na lagi kong nakikitang nag-aaway ang daddy at mommy ko dahil sa ibang babae. Pumikit ng mariin si Marcus. Namumula na ang mukha niya sa galit. "Ang mabuti pa ay umuwi na tayo, Marcus. Baka lapitan pa tayo ni Claudia." Sabi ko. Napabuntong hininga naman siya at kahit labag sa loob ay tumalima naman siya sa sinabi ko. Kinarga niya si Daisy. Kinuha ko naman sa kamay niya ang ilang bitbit niya at naglakad na kami palabas ng mall. Peste. Inis na bulalas ko paglabas ko ng banyo. Hinagis ko sa couch ang tuwalya. Hindi ko matanggap na para lang akong basahan na nilampaso ng babaeng yon sa comfort room kanina. Hanggang ngayon ay direng-diri ako na sinubsob niya ako sa kabeta. Ang lakas ng loob niyang lumaban sa akin at mas siya pa ang galit. Ang kapal ng mukha niya. May araw din siya sa akin. Bumalik sa alaala ko ang matalim na tingin sa akin kanina ni Niva. Matinding galit ang nakita ko sa kanyang mga mata na parang matagal na niya akong kilala at may atraso ako sa kanya. Kakaiba din siyang magsalita kanina. Para bang may pinanghuhugutan ang galit niya. "Oh, nandito ka na pala." Nilingan ko si Axel na bagong dating. Nakangisi siya sa akin at may pagnanasang hinagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. May hawak siyang plastic bag na may lamang mga bote ng alak. Lumapit siya sa akin ay nilapag sa center table ang sombrero at face mask pati na rin ang plastic bag. "Saan ka galing?" "Diyan lang sa convenience store. May binili." Sagot niya at minuwestre ang plastic bag. Lumapit ako sa kanya at hinampas siya braso. Sinabi ko na sayong huwag kang lalabas, di ba? Paano kung may makakila sa'yo sa labas? Ngumisi siya. "Ang owa mo naman. Sino naman ang makakakilala sa akin naka-face mask ako at naka-sombrero pa." Binitukan ko naman siya ng malakas na ikinasinghap niya. "Gago ka talaga. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin, napahamak ka na nga sa katangahan mo, gusto mo pang maulit. Pati ako madadami pa sa katangahan mo." Inis na sabi ko. "Nag-iingat naman ako, Claudia. Saka hindi naman pwedeng hindi ako lumabas, no? Buryong na ako dito sa kondo mo. Bakit kaya di mo na lang ako itago sa malayong lugar? Sa mga probinsya?" Suhestyon pa niya. Pumikit ako ng mariin. Bakit ba nagsasabay-sabay ang problema ko ngayon? Talagang sinusubok ako. Pumihit ako patalikod at naglakad pabalik sa kwarto. "Oy, Claudia, nag-uusap pa tayo. Mamaya na tayo mag-usap." Sumasakit ang ulo ko. Masungit na sabi ko at pumasok sa kwarto sabay pabalibag na sinarado ang pinto. Humalukip-kap ako at nagpalakad-lakad. Nag-iisip ng malalim kung paano lulutasin ang mga problemang sabay-sabay na dumating. Tumingin ako sa saradong pinto ng kwarto. Tila ba tumatagos ang mata ko doon at nakikita ko si Axel sa living area na malamang ay umiinom na ngayon. Hindi na siya nakakatulong sa akin at pabigat na. Dumadagdag pa sa problema. Pumalatak ako at pumasok na sa walk-in closet para magbihis. May kikitain akong tao ngayon na makakatulong sa problema ko. Napabuntong hininga na lang ako habang sinusundan ng tingin ang sasakyan na lula ni Niva pauwi sa kondo niya. Kara-rating lang namin galing sa mall nang may tumawag sa kanya. Sinugod daw sa hospital ang auntie niya. Gusto ko nga sana siyang samahan sa hospital para makilala na rin ang auntie niya pero ayaw niya. Hindi na ako nagpumilit at pinahatid na lang siya sa driver. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng lungkot dahil hindi pa siya handang ipakilala ako sa pamilya niya. Umalis na ba agad si Niva?
Tanong ni Papa na pinapagulong ang wheelchair palapit sa akin. Yes Papa, may emergency sa kanila. Sinugod sa hospital ang auntie niya. Sabi ko, ganun ba? Abay bakit hindi mo sinamahan? Gusto ko nga ho sana para makilala na rin ang auntie niya. Pero ayaw niya, hayaan mo na lang muna siya. Pero sana ay maging maayos ang lagay ng auntie niya. Sana nga ho, Papa. Matiim na tumingin sa akin si Papa. Ilang buwan na kayong magkasintahan ni Neva pero hindi mo pa rin nakikilala ang pamilya niya. Hindi pa ho siya siguro handa, Papa. Tugon ko at sinuksok ang dalawang kamay sa bulsa ng khaki pants. Abay kailan ka pa niya balak na ipakilala sa pamilya niya? Hindi na kayo nagsasama ni Claudia at umuusad na ang proseso ng annulment niyo. Kinakahiya ka ba niya? Natawa ako sa sinabi ni Papa. Hindi naman siguro, Papa. Ngunit si Papa ay seryoso pa rin ang mukha. Marcus, nakikita kong mahal na mahal mo si Neva. Pero sana ay huwag kang magpapabulag sa nararamdaman ng puso mo. Peralin mo pa rin ang isip mo. Napabuntong hininga ako. I know, Papa. Huwag ho kayong mag-alala. Alam ko ho ang ginagawa ko. Masyado naman kasing oo ang mga bakla. Tinawagan ka pa, kaya ko naman ang sarili ko. Nanghihinang wika ni Anteval habang nakahiga siya sa hospital bed dito sa loob ng emergency room. Dito ko na siya naabutan. Dinala siya dito ng mga tauhan niya sa parlor. Bamantong hininga ako. Tama lang po ang ginawa ng mga tauhan niyo sa parlor na tawagan ako. Sobra po akong nag-alala sa inyo, Auntie. Pasensya na, Neva. Nakaistorbo pa ako sa pamamahinga mo. Nahihiyang sabi ni Anteval. Hindi po kayo istorbo, Auntie. Saka sinabi ko naman po sa inyo na kung may problema ay agad akong tawagan. Ang sabi po ng mga tauhan nyo ay matagal na kayong nakakaramdam ng paninikip ng dibdib. Hindi nyo man lang sinabi sa akin. Saad ko sa nagtatampong boses. Kasi, akala ko simpleng paninikip lang dahil agad din namang nawawala. Kanina lang tumindi ang sakit. Yun pala may barado na akong ugat sa puso. Nako, paano kaya ito? Baka sabihin ng doktor na kailangan kong magpa-opera. Nako, wala akong pampa-opera. Namamroblemang tura ni Anteval. Hinawakan ko ang kamay niya na walang swero at pinisil-pisil. Kung ano po ang makakabuti sa inyo, Auntie, gagawin natin. Huwag nyo na pong alalahanin ang gagastuhin. Ako na po ang bahala. May ipon po ako. Pero pera mo yon? Neva, mas importante po kayo kesa sa pera, Auntie. Ang pera kikitain pa yan. Pero kapag kayo nawala, hindi ko na kayo makikita. Nanubig ang mga mata ni Anteval hanggang sa tuluyan na siyang napolyak. Huwag na po kayong umiyak, Auntie. Makakasama po sa inyo yan. Baka sumakit na naman ang dibdib nyo. Pag-alo ko sa kanya. Sumanggot singhot siya. Nahihiya lang kasi ako sa'yo, Neva. Sobrang bait mo sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Syempre naman po. Auntie ko kayo Ayokong mawala ng magandang auntie kaya dapat magpagaling po kayo. Saka huwag na po kayong mahihiya sa akin dahil pamilya nyo po ako. Pamilya ko kayo ni Nanay Feli. Napangiti na si Anteval at tumanggaw-tango. Maya-maya ay lumapit na sa amin ang doktor. Hawak na niya ang mga resulta ng test na sinagawa kay Anteval. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin ng doktor na hindi na kailangan operahan ni Anteval at madidaan naman sa gamot ang baradong ugat sa kanyang puso. Yun nga lang ay pinag-iingat na siya at marami ng pinagbawal na mga pagkain para sa kanya gaya ng matatamis dahil mataas ang blood sugar niya. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng baradong ugat sa puso. Hindi na rin nagpa-admit sa hospital si Anteval dahil kaya naman daw niya. Pumayag na rin ang doktor niya dahil hindi naman ganoon kalubha ang kalagayan niya basta sundin lang ang payo nito. Nagbigay na lang ito ng Race Eta ng mga gamot na kailangan niyang inuman. Nang gabi ring yun ay nakalabas na rin kami sa hospital at nakauwi sa bahay. Tuldok, hay salamat naman at pumayag ang doktor na hindi na ako ay admit. Ayoko talaga sa hospital dahil parang lalo lang akong magkakasakit. Tura ni Anteval nang makaupo na siya sa sofa. Medyo nanghihina pa rin siya kaya dahan-dahan lang ang pagkilos niya. Pero huwag niyo pong kakalimutan ang mga bilin at payo sa inyo ng doktor niyo. Paalala ko habang naglalakad patungo sa kusina para ikuha siya ng tubig. Oo, hindi ko kakalimutan. Magda-diet na talaga ako. Ayoko pang matsuji, no.
Natawa ako sa sinabi ni Ante Val at binalikan na siya sa sala dala ang pitchel at isang baso. Nagsalin ako ng tubig sa baso at binigay sa kanya. Kinuha naman niya yun at dahan daw ang uminom. Ang sabi ng doktor nyo ay magpahinga muna kayo. Kaya huwag na rin po muna kayong pumasok sa par 4 nyo. Hayaan nyo muna sila Marga doon. Sabi ko at umupo sa sofang kaharap niya. Oo Niva, magpapahinga muna ako. Huwag kang mag-alala. Saka magli-leave po muna ako ng 1 week sa trabaho para samahan kayo dito sa bahay. Umiling-iling si Ante Val. Nako, huwag na, Niva. Hindi mo na kailangan mag-leave para samahan ako dito. Kaya ko namang mag-isa. Hindi po, sasamahan ko po muna kayo. Sa mga ganitong sitwasyon ay kailangan niyo po ako, Auntie. Giit ko pa, napabuntong hininga na lang si Ante Val at ngumiti. Hay, ikaw na ang bahala. Ngumiti na rin ako sa kanya. Tinawagan ko na rin po pala si Nanay Feli kanina at binalita ang nangyari sa inyo. Sobra din po siyang nag-alala sa inyo kanina. Luluwas daw po siya ng Manila. Sabihin mo sa kanya na maayos lang ako. Hindi na niya kamo kailangan lumuwas. Ante, sinabi ko na po yan sa kanya kanina. Pero luluwas pa rin po siya. Hayaan nyo na po si Nanay. Gusto niya lang po kayong personal na kamustahin. Tumingin sa akin si Ante Val habang may ngiti sa labi. Hay, napakabait mo talaga, Niva. Maraming salamat. Wala po yun, Ante Val. Basta para sa inyo ni Nanay Feli, lagi po akong nandito. Hindi ko po kayo pababayaan. Nagpaalam nga ako kay Marcus na magle-leave ng 1 week. Agad naman niya akong pinayagan kahit 2 weeks pa daw akong mag-leave. Inalagaan ko si Ante Val kahit hindi naman talaga siya alagain. Hindi ko na lang siya muna pinapakilos ng mabibigat at nilulutuan ko siya ng masusustansyang pagkain. Ako rin ang nagpapaalala ng oras ng inom ng gamot niya. Dumating din galing Pangasinan si Nanay Feli at may dalang gulay para kay Ante Val. Hilig-hilig mo kasi sa matatamis kaya hayan mataas ang blood sugar mo. Sermon pa ni Nanay Feli kay Ante Val. Titigilan ko na nga ang pagkain ng matatamis, ate. Mangguguli na lang ako. Hindi lang matatamis ang tigilan mo. Maghinay-hinay ka rin sa kanin. Malakas din yan magpataas ng blood sugar. Oo ate, alam ko na yan. Kakamo-kamot sa pisning wika ni Ante Val. At sa susunod din matuto kang magsabi kung may iba kang nararamdaman sa katawan para hindi kami nag-aalala ni Niva. Dagdag pa ni Nanay Feli. Tama po si Nanay, Ante Val. Segunda ko naman. Oo, promise. Magsasabi na ako. Inakala ko lang naman talaga na simpleng paninikip lang ng dibdib yun. Iniwan ko muna sa sala si Ante Val at Nanay Feli. Pumasok ako sa kusina para maghanda na ng lulutuin para sa pananghalian. Gulay ang lulutuin ko para kay Ante Val. Nag-vibrate ang cellphone ko sa loob ng bulsa ng walking shorts ko. Dinukot ko yun at nakita kong may text si Marcus na ikinangiti ko. Namimiss na raw niya ako. Ngumisi ako at nag-type ng reply. Miss na niya agad ako tapos gusto niya 2 weeks akong mag-leave. Namimiss ko rin naman siya. Pero kailangan ko munang samahan si Ante Val. Si Nanay Feli naman ay hindi magtatagal dito sa Manila at babalik din bukas sa Pangasinan dahil bagong panganak ang 5 inahing baboy doon. Kailangan niyang tutukan ang pag-aalaga doon dahil sayang kapag may namatay na big. Maayos naman si Ante Val at narito lang din naman ako malapit sa kanya kaya ako na lang ang mag-aalaga sa kanya kahit mag-uwian na lang ulit ako dito araw-araw. May kotse naman ako. Yun lang, siguradong magugulat ang beauty ni Ante Val kapag nakita ang bagong kotse ko. Pwede ko namang sabihing inutang ko yun. Nag-selfie muna ako at sinend ko kay Marcus para naman hindi niya ako masyadong mamimiss. Mamayang gabi ay i-video call ko siya. 1 week din kaming hindi magkikita kaya 1 week din kaming jeta. Napangiti na lang ako at binalik sa bulsa ang cellphone habang naghihintay ng reply ni Marcus. Binaba ko ang cellphone at kunot noong tiningnan yun. Muli kong tinawagan ang number ni Claudia pero busy tone pa rin ang naririnig ko. Binaba ko na lang ulit ang cellphone at pinatay. Tatawagan ko na lang siya ulit mamaya. May usapan kami ni Claudia na magkikita sa sikat na resto bar sa Taguig kasama ang mga bago niyang modelo sa agency. Bilang may share ako sa agency niya ay dapat lang din kilalanin ko ang mga bagong modelong nakuha niya. Baka mamaya hindi pala marketable ang mga yon.
Nagsasayang lang kami ng oras at pera. Dapat kasing fuckable sila ng Daddy Owen ko. Sinipat ko ang hitsura sa life-size mirror. Bodycon dress na army green na below the knee ang suot ko. Mababa ang neckline kaya litaw ang maputing cleavage ko. Napangisi ako sa kaseksihan ko. Kahit may isa na akong anak, sexy pa rin ako. Hindi ako magpapahuli kay Claudia. Rad wala pa ako ni anumang pinagawas sa katawan. Natural na natural yan. Sabi nga ni Owen ay parang dalaga pa rin ako, siguradong panggigilan na naman niya ako kapag nakita ako. Kinikilig na napahajijek ako at dinampot ang mamahaling perfume at nagwisik sa katawan. Inalag-alog ko pa ang dibdib kung tamang-tama lang ang sukat. Hinawi ko ang alon-alon kong kulay auburn na buhok. Pakak na ang beauty ko at ready na akong rumampa. Kailangan ko na lang matawagan ang bruhang si Claudia para sabihing on the way na ako. Dinampot ko ang cellphone at muling dinil ang number ni Claudia. Pero ganun pa rin. Busy tone pa rin. Ang tagal naman niyang makipag-usap sa kung sino. Lumabas na ako ng kwarto para puntahan ang mag-ama ko sa Lanai. Doon kasi ang paborito nilang tambayan mag-ama sa gabi. Naglalaro sila doon ng online game bago matulog. Pero pagdating sa Lanai ay si Johnson lang ang naabutan ko. "Where's daddy, baby?" Tanong ko sa anak. "Hayun po, mommy. May kausap po sa phone." Sagot ng anak ko at ngumuso sa direksyon ng pool. Tumingin naman ako doon at nakita ko nga si Owen na may kausap sa phone at parang seryoso ang pag-uusap nila nang nasa kabilang linya. Salubong pa ang kilay niya at amligting ang panga. Mukhang nagtatalo silang dalawa ng kausap. Humakbang na ako palapit kay Owen. Patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap at hindi ako napapansin. "Damn you. 2 beses na kitang pinagbigyan sa gusto mo. Leave me alone." Kumunat ang noo ko nang marinig ang galit na boses ni Owen. "Babe, sino yang kausap mo?" Tanong ko paglapit. Lumingon sa akin si Owen at bakas sa kanyang mata ang pagkagulat nang makita ako. Lumunok siya at nag-iwas ng tingin. Wait babe. Tumikim siya. "My wife is here. Saka na tayo mag-usap." Aniya sabay baba ng phone at patay nito. Sinuksok niya yun sa bulsa ng sweatpants na suot niya. "Sino yung kausap mo, babe? Mukhang galit na galit ka sa kanya, ah." Ngumisi siya at hinapit ako sa bewang. "Isang makulat na customer lang sa gasoline station, babe. Masyadong abuso na, eh. Malaki pa nga ang utang, gusto pa uling umutang. Di huwag mo nang pagbigyan kung ganyang umaabuso na." Sabi ko, may 7 gasoline station si Owen at lahat yun ay malakas. Hindi man kasing yaman ng pamilya ko si Owen pero masipag siya at matyaga. Kaya naman mahal na mahal ko siya. "You look hot tonight, babe. Saan ba ang lakad?" Nakangising tanong ni Owen at kumagat labi. Hinagod pa niya ako ng malagkit na tingin, kumagat labi din ako at ngumiti. Parang gusto kong magpabembang muna ngayon sa kanya bago umalis. "Sa resto bar sa Taguig, babe. Kasama ko si Claudia at ang mga new models. Kaya lang kanina ko pa tinatawagan si Claudia pero busy ang phone niya." Sabi ko at hinaplos-haplos ang malapad niyang dibdib. Napansin kong unti-unting nabubura ang ngisi niya sa labi at matiim ang tingin niya sa akin. May nakikita akong lungkot sa kislap ng kanyang mga mata. "What's wrong, babe?" Ipinilig niya ang ulo at muling ngumisi. "Nothing, babe." May bigla lang pumasok sa isip ko. Aniya at inakbayan ako. Giniya na niya ako pabalik sa Lanai kung nasaan ang anak namin. Paimpal kong tiningnan si Owen. Para kasing may kakaiba sa kilos niya ngayon. Para siyang uneasy. Preskong-presko ang pakiramdam ko paglabas ko ng banyo. Bagong shower ako at nakasuot ng oversized t-shirt na pantulog ko dito sa bahay ni Ante Val. Reading ready na ako na i-video call si Marcus. And of course hindi lang usap ang gagawin namin. Miss ko na rin ang makipag-sup sa kanya. Napangisi ako at tumingin sa wall clock. 9:00 na ng gabi. Mga 10 ko pa siya tatawagan dahil ang sabi niya kanina ay may inuwi siyang mga papalay at sa bahay na lang niya re-reviewin ang mga yon. Kaya malamang ay nasa study room pa siya ngayon. Umupo ako sa vanity mirror at kinuha ko sa drawer ang hair dryer para patuyuan ang buhok. Natigilan ako nang may kumatok sa pinto. Pinatay ko ang hair dryer at tumayo. Lumapit ako sa pinto at binuksan yun. "Bakit po, Nay?" Tanong ko kay Nanay Feli. "May bisita ka, anak?" Nakangiting sabi niya.
Kumunot naman ang noo ko. Wala akong inaasahang bisita ngayong gabi. Sige po Nay, lalabas na po ako. Sabi ko. Tumanggo si Nanay Feli at tumalikod na. Sinarado ko naman ulit ang pinto at bumalik sa harap ng vanity mirror. Tinanggal ko sa outlet ang saksakan ng hairdryer. Dinampot ko ang sukli at nagsuklay ng buhok. Nagsuot muna ako ng walking shorts bago lumabas ng kwarto. Umawang ang labi ko nang makita si Marcus na nasa sala. Tumayo siya nang makita ako. Nakasuot siya ng itim na long sleeve shirts na nakatupi ang mga manggas hanggang siko. Hakap din sa damit ang kanyang mamasel na katawan. Maong na kulay blue naman ang kanyang pantalon. Napalunok ako kasabay ng pagkabog ng dibdib ko habang nakatingin kay Marcus. May dala din siyang basket na may lamang iba't ibang klaseng prutas na nakapatong sa mesita. Hindi ko inaasahan na pupunta siya rito at bakit hindi siya nagsabi. Nako, Niva pamangkin, bakit hindi mo man lang sinabi na may boyfriend ka na pala at ganito pa kagwapo? Cool. Parang sumisikip na naman ang dibdib ko. Ani Ante Val at humawak sa dibdib na parang inaatake habang nakatingin kay Marcus. Tumigil ka nga, Val. Ayusin mo yang kilos mo at nakakahiya sa nobyo ni Niva. Saway ni Nanay Feli at pinalo sa braso si Ante Val. Umayos naman si Ante Val ngunit kay lapad naman ng ngiti habang nakatingin kay Marcus at tila ba siya kilig na kilig. Tumikim naman ako at lumapit kay Marcus. Hinawakan naman niya ako sa bewang at hinalikan sa pisngi. Narinig ko pa ang impit na tili ni Ante Val. Pilit naman akong ngumiti kay Marcus. Masaya ako na makita siya dahil na-miss ko siya ngayong araw. Pero hindi dito sa bahay ni Ante Val. Good evening, sweetheart. Bati sa akin ni Marcus sa mahina at magaspang na boses habang titig na titig siya sa akin. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagkamis niya rin sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa mahinang boses. I miss you, sweetie. Hindi ko na matiis ang pagka-miss ko sa'yo kaya pinuntahan na kita rito. I'm sorry kung hindi ko sinabi. I just want to surprise you. Tipid akong ngumiti. Yeah, nasepresa nga ako. Narinig kong tumikim si Anteval kaya bumaling ako sa kanya. Nakatingin silang dalawa ni Nanay Feli sa amin ni Marcus. Parehas na may ngiti sa kanilang labi. Sa totoo lang ay wala pa akong balak na ipakilala si Marcus sa kanila. Lalo na kay Nanay Feli na siguradong unang thought ito sa aming dalawa ni Marcus kapag nalaman na asawa siya ni Tita Claudia. Pero wala na akong magagawa dahil magkakaharap na sila ngayon. Talaga, ikaw ang boss ni Niva. Bulalas ni Nanay Feli. Yes ma'am. Ako ho ang boss ni Niva. Nakangiting sagot ni Marcus habang hawak-hawak ang kamay ko na nakapatong sa hita niya. Nakakatuwa nga naman talaga. Nice to meet you ho, sir. Ani Anteval na ikinatawa ng mahina ni Marcus. Marcus na lang ho ang itawag nyo sa akin, sir. Anteval na lang ang itawag mo sa akin, Marcus. Masyadong nakakabarako ang sir. Di bagay sa akin. Magiliw na sabi ni Anteval na halatang tuwang-tuwa kay Marcus. Napapangiti na lang ako lalo pa at mabait makipag-usap si Marcus sa kanila. Tumingin naman ako kay Nanay Feli na bagaman may ngiti sa labi ay bakas naman sa kanyang mukha na marami pa siyang gustong itanong. Ilang buwan na kayong magnobyo at nobya? Tanong na ni Nanay Feli. Nagtinginan muna kami ni Marcus sa isa't isa. Pinisil niya ang kamay ko na parang sinasabi na ako na ang sumagot. 7 months na po, Nay. Sagot ko, 7 buwan. Abay matagal na pala. Bakit ngayon mo lang pinakilala sa amin itong boyfriend mo? Akmang sisigot si Marcus pero inunahan ko siya dahil baka kung ano pa ang isagot niya. Sorry po, Nay. Natatakot lang po kasi ako na baka magalit kayo. Sabi ko, at bakit naman ako magagalit? Nasa tamang edad ka na, anak. Oo nga naman, Niva. Hindi naman kami magagalit ni ate. Mas magagalit kami kung itatago mo pa itong boyfriend mo ng pagkatagal-tagal sa amin. Lalo pa at kegandang lalaki. Hindi dapat tinatago yan. Binbalendre dapat yan sa madla. Dagdag pa ni Anteval. Kinagat ko naman ang labi at tumingin kay Marcus. Pinisil-pisil naman niya ang kamay ko. Humihingi rin ho ako ng pasensya sa inyo kung ngayon lang din ako nagpakilala sa inyo. Ayoko rin po kasing pangunahan ang desisyon ni Niva. Naiintindihan naman namin, Marcus. Nabigla lang kami at hindi namin inaasahan na darating ka ngayon at magpapakilalang nobyo nitong pamangkin namin.
Pero sa nakikita ko ay mukhang mabuti ka namang lalaki. Sana ay pangalagaan mo ang pamangkin namin. Sambit pa ni Nanay Feli sa seryosong mukha. Wala ho kayong dapat ipag-alala, ma'am. Mahal na mahal ko ho ang pamangkin nyo at aalagaan ko ho siya. Tumingin ako kay Marcus. Bagaman nakangiti ay bakas naman ang kaseryosohan sa mukha habang diretsyong nakatingin kay Nanay Feli. Napansin ko ang pananahimik ni Marcus pagpasok namin dito sa kotse niya. Hinatid ko siya dahil pauwi na siya. Alam ko naman ang dahilan ng pananahimik niya at naguguilty ako. Tumikim ako. I'm sorry love, kung sinabi ko kanila Nanay Feli at Ante Val na binata ka at wala pang anak. Hindi ko intensyon na maitsapwera si Daisy. I love Daisy at gusto kong makilala din siya ni Nanay Feli at Ante Val. Pero kasi, natatakot ako na baka bigla kanilang ayawan kapag sinabi kong may anak ka at asawa pa. Katwiran ko sabay kagatlabi. Hindi mapanghusgang mga tao si Nanay Feli at Ante Val. Malawak din ang pangunawa nila. Pero hanggat maari ay ayokong makilala pa nila ng lubos si Marcus. Ayokong malaman nila na asawa ni Tita Claudia si Marcus dahil siguradong mag-aalala sila lalo na si Nanay Feli. Siguradong palalayuan nila ako kay Marcus. Bamantong hininga si Marcus at lumingon sa akin. At kailan mo naman balak sabihin sa kanila na may anak ako? Ayokong magsinungaling sa pamilya mo, Niva. Ganon ako kaseryoso sayo. Turan niya na hindi may tatago sa tono ng boses ang disappointment. Lalo akong na-guilty. Baka isipin niya na hindi ako seryoso sa kanya. Inabot ko ang kamay niya at pinisil-pisil yun. I'm really sorry, love. Just give me time, sasabihin ko rin sa kanila ang lahat. Ayoko lang talaga na magkaroon ng conflict sa'yo at sa pamilya ko. Pero sa ginawa mo lalo lang kaming magkakaroon ng conflict. Nagsinungaling tayo sa pamilya mo, Niva. Ayos lang sa akin kung ayawan nila ako para sa'yo. Handa naman akong patunayan ang sarili ko sa kanila. Yamakap na ako sa braso niya at sinandig ang pisngi. Tumingin ako sa kanya. I understand love, kung galit ka sa akin. Tumingin siya sa akin. Wala pa rin siyang ngiti. I'm not mad. I'm just disappointed. Bamantong hininga ako. Anong gusto mong gawin ko? Bumalik tayo sa bahay niyo at sabihin natin sa kanila ang totoo. Love naman, di pa nga ako ready. Bigyan mo ko ng time. Napabuntong hininga siya ulit. Kinagat ko ang labi at inangat ko ang puwitan. Umupo ako sa kondongan niya paarap sa kanya sabay yakap sa batok niya. Tumingin naman siya sa akin. May lungkot sa kanyang mga mata. Yumuko ako at dinampyan siya ng mariing halik sa labi. I love you Marcus. I really do love you. Walang halong pagkukunwari ang pagmamahal ko sa'yo. Talagang may mga bagay lang na, hindi pa ako handang mangyari. Please understand me. Muli siyang bamantong hininga at humaplos na sa bewang at balakang ko. Alright, hindi na kita pipilitin. Bibigyan kita ng time para sabihin sa pamilya mo ang totoo. I want to be a part of your family, sweetie. Kaya gusto kong makilala din nila ako ng lubusan. Gusto kong tanggapin nila ako pati na rin si Daisy. Uminit ang dibdib ko sa sinabi niya. Ganito siya kaseryoso sa akin at ganito niya ako kamahal. Nilalamon tuloy ng konsensya ang puso ko dahil sa totoo lang ay walang kasiguraduhan ang relasyon namin dahil nag-umpisa ang nararamdaman ko sa kanya sa pagpapanggap at paghihiganti. At natatakot ako sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang totoong dahilan ng pakikipagrelasyon ko sa kanya. Ngayon pa lang ay nasasaktan na ako. Hinawakan ko ang mukha niya. Thank you love at gusto mong maging parte ng pamilya ko. Yun din naman ang gusto ko. Bigyan mo lang ako ng panahon. Ngumiti na siya at naging mapungi ang mga mata. Kinabig niya ang bewang ko at siniil ako ng halik sa labi. Masuyo ngunit punong-puno ng pananabik ang halik na pinagsasaluhan namin ni Marcus. Dama namin sa halik ang pagkamis namin sa isa't isa. Isang araw lang kaming hindi nagkita ay sabik na kami sa isa't isa. Nagsisimulan na ring mabuhay ang init sa katawan naming dalawa. Let's do quickie, love. Saad ko sa malambing na boses habang sumasakyod sa kondongan niya. Kinikiskas ko ang aking gitna sa matigas na umbok niya. Pilyo naman siyang ngumiti sabay pisil sa aking balakang. I like that, sweetheart.